Dami na po ng umaga. Oh, kumusta naman? Kumusta na? Ayos na. Medyo Ayos na? maayos-ayos na yung ulo ko. Ayan. Kasi feeling ko sa mata. Sa mata, medyo nandala ko. Magkamalian ka ng ating mga kasangbahay. Ha? Ay, maayos-ayos na ang ulo ko. Hindi na ako nahihilo. Ayan. Yun. Mas better. Oo, kasi naman baka mapagkamalian ka eh. Baka akala nila napasok ako sa may Mandaluyong banda. Hindi naman. Malapit. Ano ba yung sa Mandaluyong? 9 de Pebrero ba yun? Parang yung mga street doon eh. Oo, sa Mandaluyong. Hindi po ganun si Rina. Tumakit lang ang mata niya dahil sa sobrang trabaho. Sobrang dedication. Di ba tama ba yun, Rina? Sa sobrang pagbabasa paggabi. Nung walang ilaw. Ay, oo. Ano ba nangyayari? No, masama yun. O sige, now I know. Magandang umaga. Ngayon po ay araw na po ng Martes, 20 ng Setyembre 2016. Sa ngalan po ni Kuya Daniel Razon. Ako po si Jun Suriao. Ako naman si Rina Villamor. Narito na po ang mga humahataw na balita ngayong umaga. Chairmanship ng Senate Committee on Justice and Human Rights inalis kay Senator Laila De Lima. Reorganisasyon ng komite kailangan para sa patas na pagdinig sa illegal drug cases ayon sa Senate President. Investigasyon ng Kamara kaugnay ng illegal drug operation sa loob ng New Bilibid Prison. Sisimulan na ngayong araw. Nasa 30 testigo ihaharap ng DOJ sa pagdinig. La Union Mayor nakasama sa narcolist at tinukoy na high-value target ng Pangulo nangangamba sa kanyang seguridad. Pagbibigay ng shelter assistance para sa mga biktima ng bagyong Ferdy sa Batanes. Pinamamadali ni Vice President Leni Robredo. New York at New Jersey bombing suspect arestado matapos makaengkwentro ang mga otoridad. At mahigit 1,000 residente sa Tanawan City, Batangas na paglingkuran sa medical mission ng UNTV at Members Church of God International. Sisimula na ngayong araw ng Kamara ang investigasyon nito kaugnay sa umano'y talamak na operasyon ng illegal drugs sa loob ng New Bilibid Prison. Tiniyak naman ng House Committee on Justice na magiging patas sila sa isasagawang pagdinig sa issue. Narito ang hatol na balita ni Grace Casin. Si sentro kay Senator Laila De Lima ang isasagawang pagdinig ng House Committee on Justice sa umano'y paglaganap ng illegal na droga sa New Bilibid Prison. Ayon kay House Deputy Speaker Ferdinand Hernandez, kabilang sa mga iimbestigahan ay ang mga opisyal ng Bureau of Corrections, National Bureau of Investigation at Philippine Drug Enforcement Agency. Layon anya ng pagdinig na alamin kung sino mga opisyal ng pamahalaan ang nagpabaya sa kanilang tungkulin at magamit ang mga makukuhang impormasyon sa paggawa ng mga batas. We will make sure that it's fair, impartial, and based on facts, not based on other issues not related to National Bilibid Prison. Tiniyak naman ni House Committee on Dangerous Drugs Chairman Robert Ace Barbers na marami ang issue na mauungkat dahil sa mga testimonya ng mga witness ng DOJ. We do expect that there will be revelations and exposés that will be discussed tomorrow in the hearing. Wala namang planong dumalo sa investigasyon si Senator Laila De Lima at hindi rin siya magpapadala ng kinatawan dahil hindi naman niya kinikilala ang pagdinig ng Kamara. Kaya nga po nila ito ginagawa sa akin dahil naging balakid ako dyan sa ginagawa na yan, itong mga killings na ito, dyan sa pagpupursigi ko ng investigasyon. Hindi pipilitin ng mga kongresista si Senator Laila De Lima kung hindi siya dadalo sa pagdinig na isasagawa ng Kamara. Subalit paliwanag ng mga kongresista, ito ay bilang pagbibigay na rin nila ng pagkakataon sa senadora na maipaliwanag ang kanyang panig. Grace Cass, UNTV News and Rescue, House of Representatives. Handang palitan ng Department of the Interior and Local Government ang mga opisyal ng barangay na sangkot sa iligal na droga at katiwalian lalo na kung hindi matutuloy ang halalan. Narito ang hataw na balita ni Lea Ilagan. Pinagsusumiti na ng Department of Interior and Local Government ang Philippine National Police ng mga pangalan ng opisyal ng barangay na sangkot sa iligal na droga at katiwalian.
Ito'y dahil pinaghahandaan na ng ahensya ang posibleng pagpapalit sa mga kasalukuyan na kapwesto kung hindi maganda ang record ng mga ito, lalo na kung hindi matutuloy ngayong taon ang eleksyon. Ayon kay DILG Secretary Ismael Sueno, utos na lamang ng Pangulo ang kanilang hinihintay para palitan ng ilan sa mga ito. We are preparing for that. Actually, we are now asking our people, especially ang PNP, to submit to us kung sino yung mga barangay captains na may relasyon sa droga. Bagamat nasa 20.51% ng 42,065 na barangay sa buong Pilipinas ang apektado ng ilegal na droga, naniniwala pa rin si Secretary Sueno na marami pa rin ang matitinong barangay officials kaya't hihintayin nila ang listahan mula sa PNP. In just a few days or a few weeks, baka we will receive these reports from the field, no? Na para may listahan kami ng mga barangay captains na involved sa droga. At saka not only involved sa droga but mga corrupt. Samantala, kinumpirma rin ng DILG na gumagawa na ng paraan ang mga gobernador ng bawat lalawigan para sa rehabilitasyon ng mga sumukong drug user. Ito'y sa pamamagitan ng community intervention tulad ng outreach rehab, counseling at meditation sa tulong ng LGUs, simbahan at iba pang eksperto. I'm sure that before December or this year ends, may start na kami. In fact, as I said, may isa nang started which is being constructed now in Nueva Ecija. Dagdag pa ng kalihim, base sa kanilang pag-aaral, gagastos ang pamahalaan ng 100,000 piso buwan-buwan para sa rehabilitasyon ng isang drug user, kasama na rito ang pagkain at medical attention tulad ng psychiatrist at psychologist na kailangan ng mga ito. Leia Ilagan, UNTV News and Rescue, Camp Crame. Mahigit 18,000 drug operations na ang naisagawa ng Philippine National Police o PNP sa ilalim ng Oplan Double Barrel kontra illegal drug operations sa bansa. Umakit naman sa mahigit 1,000 drug personalities ang napapatay sa mga lehitimong operasyon ng PNP habang halos 18,000 na ang mga naaresto. Sa ilalim naman ng Oplan Tukhang, umabot na sa mahigit 1 milyon ang bahay na nakatok. Mahigit 700,000 na rin ang sumuko kung saan nasa mahigit 50,000 ang drug pusher at mahigit 600,000 naman ang drug user. Hangad ng mga senador na bumubuo sa Committee on Public Information and Mass Media na maisabatas na sa lalong madaling panahon ang matagal nang nakabingbing Freedom of Information Bill. Narito ang hataw na balita ni Aiko Miguel. Inumpisahan na ang unang public hearing ng Senate Committee on Public Information and Mass Media, ang matagal nang nakabingbing panukala na Freedom of Information. Pinangunahan ni Committee Chair at FOI Co-Author Senator Grace po ang pagdinig upang maisulong ang pagsasabatas nito. Ilan sa mga committee member na sponsor ng naturang panukala ang dumalo sa pagdinig. Kabilang narito ang mga miyembro ng media gaya ng KBP, National Press Club at Philippine Press Institute. Dinaluhan din ito ni FOI Advocate at former House Deputy Speaker Erin Tanyada. Umaasa naman ang mga senador na umabot sa third reading ang FOI bill bago matapos ang taong 2016. Hopefully, ngayong 17th Congress na talagang change will come. The passing of an FOI will result in a deepening of our democracy. It's ironic we are the longest running democracy in the region, and yet many of our regular people or ordinary folk do not understand the workings of our government. FOI will not only prevent grafted corruption, as what our chairperson has said, but most importantly, it will help the people get involved and participate in running the affairs of the government. Ipinagpapasalamat ng Senado na naglabas ng Executive Order No. 2 ang Pangulo na nagbibigay ng constitutional right o karapatan sa publiko ng access sa mga public information at state policies ng bansa. May 166 exemptions na nakapaloob sa EO ng Pangulo, ngunit ang pagsasabatas naman ito ay makakapagbigay ng lalong kapamigatan sa implementasyon. Bagamat nagpapasalamat tayo, yung executive order, hindi kasama doon ang Kongreso, hindi kasama ang judiciary, at maraming mga iba't iba pang mga ahensya. Kaya nga,
kailangan din pag-aralan mabuti itong mga exemptions na ito kasi we might have to make specific mentions of it in the new law so that it will override the executive order. Magiging madali na sa publiko ang pag-access sa lahat ng mga dokumento upang magkaroon ng transparency sa lahat ng operasyon ng mga ahensya ng pamahalaan. Matatandaang ang FOI bill ang pinakamatagal na panukalang batas na nakabinbin. Taong 1988 pa nang isumite ng dating Senator Raul Roco ang unang panukala rito. Taong 2014 na ipasa ang Senate version ng bill. Ngunit ang House version nito ay nabinbin at tuluyang hindi nabigyan ng pansin hanggang sa natapos ang 16th Congress. Samantala nakatakda naman ang susunod na pagdinig ng komite sa September 29. Aiko Miguel, UNTV News and Rescue, Senate of the Philippines. Isinusulong din sa Senado na ideklara ang buwan ng Setyembre bilang National Truth-Telling, Reflection and Reconciliation Month kaugnay ng martial law. Ayon kay Senator Risa Ontiveros, nakapaloob dito ang pagsasagawa ng month-long educational activities sa mga paaralan upang gunitain ang mga nangyayari noong martial law, partikular ang paglabag sa mga karapatang pagtao. Sinusuportahan naman ng student leaders mula sa Adamson University at Ateneo de Manila University ang joint resolution na inihain ni Senator Ontiveros na may counterpart na rin sa House of Representatives. Muli naman magsasagawa ng pre-trial ngayong araw ang Pasig Regional Trial Court kaugnay sa mahigit 100 akusado sa madugong Zamboanga Siege sa nangyari noong September 9, 2013. Ang mga akusado na kasalukuyang nakakulong sa Pasig Detention Facility ay sinasabing supporter ni Moro National Liberation Front Founding Chair Nur Miswari. Ayon kay Zamboanga City Legal Officer Attorney Jesus Carbon, kabilang sa nakatakdang talakayin ang nauna ng isinumiting plea bargaining proposal ng kampo ng mga akusadong MNLF members. Nais ng mga akusado na ibaba ang kasong rebelyon at paglabag sa international humanitarian law na may parusang reclusion perpetua o habang buhay na pagkakakulong sa sedisyon na may parusang hindi bababa sa 6 na taong pagkakabilanggo. What is pending before the court is that the Department of Justice was asked to submit an amended plea bargaining agreement with respect to the first 2 batches of MNLF accused, totaling 138. Ngunit ayon kay Attorney Carbon, hindi sila sasang-ayon sa kahilingan ng mga akusado. 20 sundalo, 5 pulis at 13 sibilyan ang nasawi ng tangkain ng mga akusado na i-take over ang Zamboanga City Hall 3 taon na ang nakakalipas. Patay ang 4 na hinihinalang tulak ng droga sa magkakahiwalay na buy-bust operation sa Maynila kagabi. May hataw na balita si Jericho Albano live. Yes, Jericho, go ahead. Good morning, Rina. Hindi nga nakaligtas sa mga otoridad ang 4 na hinihinalang sangkot sa illegal na droga sa magdamag na operasyon ng mga pulis Maynila kagabi. Nanlaban umano sa operatiba ang isang drug pusher na kinilalang si Jose Rueda Jr. sa isinagawang buy-bust operation sa tabi ng Riles sa Antipolo Street, Santa Cruz, Maynila, bandang alas 9 kagabi. Na-recover ang isang 38 na kalibre ng baril mula sa suspect na nasa drug watch list ng mga otoridad. Samantala, patay din ang isa umanong tulak ng droga na nakatira sa gilid din ng Riles sa Hermosa Street, Tondo, Maynila, pasado alas 11 kagabi. Nanlaban din umano ito sa mga operatiba ng Station Anti-Illegal Drugs ng Manila Police Station 7. Kaya ito napilitang barilin ng mga pulis. Kinilalang suspect sa alias na Budoy. Bukod dito, 2 hinihinalang tulak ng droga din ang napatay sa buy-bust operation ng mga pulis sa mismong loob ng bahay ng mga ito sa gilid ng Riles sa Algeciras Street, Sampaloc, Maynila, pasado alas 12 ng hating gabi kanina. Nanlaban din umano ang mga suspect sa mga operatibang nagpanggap na bayar ng 500 pisong halaga ng shabu. Nakilalang mga suspect sa alias na Larry at Dondon. At dahil sa natagpo ang granada sa isang suspect, kinailangan pa ang tulong ng Explosive Ordnance Division ng Manila Police District. Nagdesisyon naman ng EOD na pasabugin na lang ang naturang granada sa lugar. Sumisigaw naman ng hustisya ang mga kaanak ng isa sa napatay dahil sa nangyari.
Samantala, patay naman sa pamamaril ang isang hindi pa nakikilalang lalaki sa Rahabago Street, Tondo, Maynila kagabi. Walang nakuhang pagkakakilanlan sa biktimang nakasuot ng pulang sando at itim na shorts. Nakatakbo pa ang biktima ng pagbabarilin nito ng 2 sakay ng kuliglig. Na-recover sa biktima ang isang sachet ng hinihinalang shabu at aluminum foil. Patuloy ang investigasyon ng mga pulis sa nangyaring insidente. Yan ang ating mga nakalap na mga balita dito sa Maynila. Rina? Maraming salamat sa iyo, Jericho Albano mula sa Maynila. Patay ang isang traffic law enforcer sa Malabon City matapos itong pagbabarilin ng riding in tandem kagabi. May hataw na balita si Maki Libradilla live. Good morning, Maki. Good morning, June. Good morning, Kuya, at sa lahat ng ating mga kasambahay. Sakay ng kanyang motorsiklo ng pagbabarili ng riding in tandem ang isang traffic law enforcer sa General Luna Street, Barangay Ibaba, Malabon City, alas 10:30 kagabi. Kinilala ang biktima na si Edenil Esguera, 35 anyos. Ayon sa kapatid ng biktima, maaaring inabangan o sinundan ng kanyang kapatid dahil pauwi na ito nang mangyari ang pamamaslang. Hindi malaman ng kapatid ng biktima ang motibo ng pagpatay dahil wala naman anya silang alam na kaaway ng kapatid. Hindi rin naman umano gumagamit o nagtutulak ng ipinagbabawal na gamot ang biktima. Tumangging humarap sa kamera ang mga katrabaho ng biktima, subalit kinumpirma nila ang maganda nitong record sa loob ng 10 taong serbisyo bilang traffic law enforcer sa Malabon. Hindi rin anya ito gumagamit ng droga. Katunayan niyan ay kakasailalim lang nila sa drug test noong nakaraang buwan at nagnegatibo ang biktima. Sa kasalukuyan na inaalam pa ng otoridad ang pagkakakilanlan ng mga sospek at kung ano ang motibo ng pamamaslang. Yan ang latest, balik sa June. Maraming salamat, Maki Libradilla. Samantala, para sa mga balita sa labas ng bansa, narito ang ating kasamang si Monica Veralio. Good morning, Monica. Thank you, Rina. Here are the latest news from different parts of the globe at this hour. Heavy rain triggered yet another mudslide Monday morning in Yuanmu County of southwest China's Yunnan province. The incident comes 2 days after the mudslide that affected more than 200 village clusters and left 1 person missing and 7 others injured. The mudslide has blocked the 3-meter bypass channel, which was dug by the rescuers just the day before, making it more difficult for the water to be drained away. The damaged section of the Chengdu-Kunming Railway is also still under repair, as its section that was repaired the day before was submerged in water again. Weather forecast has brought yet more bad news, as torrential rain is expected to hit Yuanmu Monday night. For this, rescuers are on high alert. In other news, Saudi Arabia has arrested 17 suspected Islamic State sympathizers accused of plotting attacks on religious officials, security forces, civilian districts, and economic and military targets. Ministry spokesman Mansour al-Turki said the cells had planned attacks on targets including the Shi'imiti Imam Al-Rida Mosque in Al-Ahasa, Saudi, a public security training facility in Riyadh, and an oil pipeline west of the capital city. They also conspired to plan an explosive device on the car of an employee of the Ministry of Defense in Riyadh. Authorities also seized pipe bombs, firearms, silencers, and cash in excess of 600,000 riyals, which is equivalent to $160. Australian Prime Minister Malcolm Turnbull has started repairing the country's budget deficit, which will impact the benefits of birthing mothers. Nina Bascon has the news. Turnbull collaborated with the opposition leader Bill Shorten to work on an amendment to the Omnibus Bill in order to limit the government's spending. This will save the government about 6.3 billion Australian dollars. One of the casualties is the proposed baby bonus to new parents amounting to $1,000 each child. Newborn upfront payment currently is a lump sum of $532 tax-free. It is paid for each child that comes into the care of a permanent resident or an Australian citizen couple or family. The amount of newborn upfront payment and newborn supplement depends on the family's income and how many children in the family. Ang baby bonus, malaking tulong yan. Siyempre sa mga pangangailangan ng bata, unang-una yan. Pero kung sa ikagaganda naman ng bansang Australia para sa ikabubuti later on, papayag na rin ako.
Nung pong time na pinanganak ko po yung second child namin na si Mariel, nakareceive po ako ng $5,000 support from the government. Nung tinanggal nila ito, nakakalungkot syempre dahil napakalaking tulong nito sa mga bagong panganak na nanay. The intention of baby bonus is also to increase birth and infant survival rates in the country. That is why back in 2012, baby bonus scheme reached its peak to $5,432 per child, and then slowly been reduced as the budget for government spending became tighter. Furthermore, the government said fundings this year will focus on infrastructures like road, rail, and airports. Baby bonus to new parents is one of Australia's signature policies. It takes into a lot of consideration the government's spending to sustain the 25 years of no recession in Australia. Nina Bascon, UNTV News and Rescue, Melbourne, Australia. Those are the latest news from around the world at this Monday morning. Back to Irina. Thank you, Monica, for that global update. Sa Australia, no? May ganun naman. pala, no? May baby bonus pala First time mong, no? Oo, sa mga soon-to-be moms. Kailan kaya mangyayari sa Pilipinas Yun na nga sinasabi ko pati yung education, di ba? Sa ibang bansa kasi libre yung education ng mga anak nila. Kahit doon sa Taiwan, pagka nanganak ka doon, kahit na ano ka lang, foreigner ka, doon ka nagtatrabaho, pero libre yung hospitalization Talaga? Wow. Pag sa Canada, talagang pati parents mo may allowance sila doon. Di ba? Ito kaya si Atty. G. Kaya manglilibre ito ng panganganak ng ibang anak. Si Beth at si Jokas, good morning sa Untan, sa Radyo La Verdad, 13:50. Magandang umaga, Tito June. Happy birthday, Rina. Ay, salamat. Tito Rina, good morning and welcome back. Good morning. 21 years old na si Rina. Kahapon ay pinasaraduhan namin ng buong EDSA. Ilang taon na si Tito Rina? 21. Wow. Kaya pala kahapon, Atty. G. Pwede ka na pwede ka na mangontrata. Pwede na. Pwede ka na mangontrata. Of legal age na pala. Habol pa naman habol pa naman yung kahapon ngayon Pwede pa. Pero kailangan pag magpakasal ka, hingin mo pa yung yung consent ng inyong mga magulang. Kasi hanggang 25. Hanggang 25 pa. Talaga? So postpone muna. Kailangan pa ng consent. Sasabihin ko yan kay Ayan. Sige, maraming salamat. Narito mga dapat abangan sa ikalawang paghataw ng mga balita. Chairmanship ng Senate Committee on Justice and Human Rights inalis kay Senator Leila de Lima. Reorganisasyon ng komite kailangan para sa patas na pagdinig sa illegal drug cases ayon sa Senate President. La Union Mayor na kasama sa narco-list at tinukoy na high-value target ng Pangulo, nangangamba sa kanyang seguridad. Pagbibigay ng shelter assistance para sa mga biktima ng bagyong Ferdy sa Batanes, pinamamadali ni Vice President Leni Robredo. Third quarter simultaneous earthquake drill, isasagawa ngayong buwan. At mahigit 1,000 residente sa Tanawan City, Batangas na pagserbisyohan sa medical mission ng UNTV at Members Church of God International. Suportado ni Senate President Aquilino Coco Pimentel III ang pagbabago sa chairmanship at mga miyembro ng Senate Committee on Justice and Human Rights. Dinipensahan din ito ang ginawang reorganization ng komite. Narito ang hataw na balita ni Joyce Balancio. 16 na senador ang bumoto upang tanggalin na kay Senator Leila de Lima ang chairmanship ng Senate Committee on Justice and Human Rights na siyang nag-iimbestiga sa mga kaso ng pagpatay kaugnay ng kampanya ng Duterte administration kontra droga. Ito ay matapos magmanifesto sa plenaryo si Senator Manny Pacquiao na ibakante ang pwesto ng pinuno at miyembro ng komite kasunod ng privilege speech ni Senator Alan Peter Cayetano kung saan sinabi nito na biased si de Lima sa pagiging chairperson ng komite. Dito rin hinikayat ni Cayetano na umaksyon na ang Senado dahil tila hindi na maganda ang imahe ng bansa sa international community. Bunsod na investigasyon ng komite ni de Lima sa extrajudicial killings at summary execution sa bansa. Puro mga kaalyado naman ni Senator Leila de Lima sa Partido Liberal na sina Senator Risa Hontiveros, Senator Bam Aquino at Senator Franklin Drilon at Senator Kiko Pangilinan ang hindi sumang-ayon sa mosyon ni Senator Pacquiao. Habang sina Senator Ralph Recto, Senator Cheese Escudero at Senator Antonio Trillanes IV na puro parte ng minority ang nag-abstain sa pagboto.
Ayon kay Senate President Aquilino Pimentel III na bumoto rin kontra kay De Lima, ang reorganisasyon ay upang masigurong magiging patas ang gagawing pagdinig ng komite. Now it's better that we have a more objective chairman kasi I'm worried about the committee report how it will be written, ano presentation, dapat walang slant, walang bias from the very start. This is all for the good of the Senate and then all for the good of the country if it's good for the Senate. Nasakta naman si Senator De Lima sa naging desisyon at sinabing hindi niya inaasahan na majority ng mga senador ay boboto laban sa kanya. Giit pa niya, isa itong panggigipit ni President Duterte sa kanya. Ano yan ng Pangulo? Yan ang gusto ng Pangulo na lalo akong ipitin. So hindi nila gusto rin yan. Para bang ang tingin ata nila sa akin ay ako ngayon ang nagbibigay ng problema sa kanila kasi naiipit din ng Senado pag pinag-iinitan o pag-iinitan ng Pangulo ang Senado kung hindi nila ako makontrol. Si Senator Richard Gordon na ang napiling bagong committee chair. Si Senator Panfilo Lacson naman ang vice chair habang sina Senator Laila De Lima, Senator Grace Poe, Senator Miguel Zubiri, Senator Kiko Pangilinan at Senator Alan Peter Cayetano ang mga miyembro. Ngayong hindi na siya chair ng komite, naniniwala si De Lima na malilihis ang focus ng Senate inquiry sa totoong issue. They're not really focusing on the real issue. Yung killings, yung patayan. Nagfo-focus sila palagi doon sa magandang ginagawa ng administrasyon. Ngunit ayon naman kay Senator Pimentel, ipagpapatuloy pa rin ng komite ang Senate inquiry sa mga manay kaso ng extrajudicial killings, alinsunod sa mga resolusyon na inihain ng mga senador sa issue. The new chairman will continue with all of the workload, all of the bills, resolutions referred to the committees. Joyce Balancio, UNTV News and Rescue, Senate of the Philippines. Hindi makikialam si Pangulong Rodrigo Duterte sa nangyayaring reorganisasyon sa mga komite sa Senado. Ginawa ng Pangulo ang pahayag kagabi sa isang ambush interview matapos ang pagtitipon kasama ang pamilya ng mga biktima ng night market bombing sa Davao City. Ito ay ilang oras matapos na ipahayag ni Senator Laila De Lima na ang Pangulo ang nasa likod ng umano'y panggigipit sa kanya sa Senado. Kabilang na ang pag-aalis sa kanya ng chairmanship ng Senate Committee on Justice and Human Rights. Dagdag pa ng Pangulo, hindi ito interesado kahit ilang pagdinig pang gawin kaugnay ng anti-illegal drug campaign ng kanyang administrasyon at gagawin lamang niya ang kanyang trabaho. Aminado naman si Vice President Leni Robredo na nasaktan siya sa lumabas na balitang kasabwat siya sa destabilization plot laban kay Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon sa Vice Presidente, kung meron mang mga hakbang upang ibagsak ang administrasyong Duterte ay tiyak na hindi siya kasali sa mga planong ito. Muling tiniyak ni VP Robredo ang suporta sa mga programa ni Pangulong Duterte. Narito ang pahayag ni Vice President Leni Robredo. Tingin ko hindi siya naniniwala at hindi din naniniwala yung maraming mga tao kahit sa team ni Pangulong Duterte. Kasi alam naman nila na I've been very cooperative, I've been very vocal of my support to him. Samantala, iniimbestigahan naman ng Malacanang kung may katotohanan ng lumalabas na ulat kaugnay ng Oust Digong Movement, isang destabilization plot na layon umano na tanggalin sa pwesto si Pangulong Duterte sa taong 2017. Aabot sa 30 testigo ang haharap sa pagdinig ng lower house bukas hinggil sa laganap na operasyon ng droga sa loob ng New Bilibid prisons. Inihayag din ni Justice Secretary Vitaliano Aguirre II na sapat na ang testimonya ng kanilang mga testigo upang sampahan ng kaso ang umano'y mga sangkot sa nasabing Bilibid drugs trade. Narito ang hataw na balita ni Mirasol Abogadil. Nasa 30 testigo ang ihaharap ng Department of Justice sa pagdinig ng mababang kapulungan ng Kongreso ngayong araw hinggil sa talamak na bentahan ng iligal na droga sa New Bilibid prisons. Ayon kay Justice Secretary Vitaliano Aguirre, isisiwalat ng kanilang mga witness kung paano ito nangyari, sino-sino ang mga sangkot, nagpabaya at kumonsinti nito. Kung pagbabasihan aniya ang testimonya ng mga ito, may sapat ng basihan upang magsampa ang DOJ ng kasong graft at paglabag sa RA 9165 sa mga isinasangkot
nasangkot sa bentahan ng droga sa Bilibid. Incidental po yung pag-implicate kanino man kay Secretary de Lima kung sino bang mga tao na involved dito sa paglaganap at drug trade sa loob ng ating mga prisons. Base lamang doon sa mga affidavit, pwede nang mag-file ng complaint and this could undergo a preliminary investigation. Kabilang sa mga titistigo ang convicted drug leader na si Herbert Colanco na nagsabing 3 milyong pisong drug money ang tinatanggap sa kanya ng dating Justice Secretary bawat buwan. Haharap din sa pagdinig si NBI Deputy Director Rafael Ragos na kilalang malapit sa dating kalihim at naging OIC pa ng Bureau of Corrections. Magte-testify siya na dun sa several instances na mag-deliver siya ng 5 million pesos sa bahay ni Secretary de Lima. 5 million pesos ay mismong si Secretary de Lima ang naka-receive nitong 5 million pesos na ito at may kasama po yan, another MBA agent, kaya dalawa po silang titistigo dito ang papatunay na Secretary de Lima ay dinala nila ng 5 million in one delivery, 2 deliveries. Nang tanungin kung ano ang partisipasyon ni Senator Laila De Lima sa droga sa Bilibid, sagot ni Aguirre. Well, kung hindi siya direct participant, sobrang gross negligence or pinabayaan niya. Kayo na makinig. We invite you, ni-invite kayong lahat bukas. Kayo na mag-conclude sa inyong sarili. Ayon pa sa kalihim, bibigyan ng immunity ang iba sa mga testigo at ang iba naman ay isa sa ilalim sa Witness Protection Program ng pamahalaan. Muli namang pinabulaanan ni Senator Laila De Lima na tumanggap siya ng pera mula sa mga drug lords sa Bilibid. Unless si Secretary Aguirre ang magte-testify, mukhang siya na yung nagte-testify eh. Siya na yung parang witness, di ba? Ang dami na niyang mga kinikwento, ang dami na niyang sinasabi. Hindi na muna po ako pwedeng mag-comment dyan. Mirasol Abugadil, UNTV News and Rescue, Quezon City. Muling iginiit ni Pangulong Rodrigo Duterte na hindi patitinag ang gobyerno sa mga kumukwestiyon sa kampanya ng pamahalaan laban sa iligal na droga. Narito ang hataw na balita ni Victor Cosare. I will suppress drugs, stop crime, and no corruption. And I will deliver. Nanindigan si Pangulong Rodrigo Duterte na walang atrasan ng kampanya ng pamahalaan laban sa iligal na droga. Ito ay sa gitna ng mga batikos na inaani ng war on drugs. Ayon sa Pangulo, nakatuon ang kanyang atensyon sa pangakong ito at hindi siya titigil hanggang maalis ang kahuli-hulihang pusher sa lansangan. Whether there will be 1,000 investigations o magbuntahan yan silang Ban Ki-moon dito, I really don't give. Because I have a promise to the people of the Philippines who elected me President. Kung ayaw ninyo na mawala ang problema, magdasal kayo, mawala ako sa pagka-presidente. But if I don't interdict, ganunin ko ngayon, I will compromise the next generation of Filipinos. Naniniwala din ang punong ehekutibo na may mga nasa likod ng paninira laban sa kanyang kampanya kontra droga. They do not want to save Philippines. They want it to be ruled by criminals. Oh well, I'm sorry. That is your idiotic view. Select a forum and we go into a debate. And I will lecture on you or to you the finer points of civilization. Kasi ang nagdadala niyan ang yelo, yung natalo. Ayon sa Pangulo, kung ikukumpara ang bilang ng mga inosenteng taong namatay sa kamay ng mga kriminal, di hamak na mas kakaunti ang bilang ng mga nasawing drug personalities ngayon. Nanindigan din ang Pangulo na wala siyang nilalabag na batas kapag binabantaan niya ang mga sangkot sa illegal drug trade. There is no law which says that hindi ko kailangan takutin ng... It is as a matter of fact, it's my duty to threaten criminals. Victor Cosare, UNTV News and Rescue, Davao City. Humiling naman ang panibagong 6 na buwan si Pangulong Rodrigo Duterte upang tuluyan ng masugpo ang operasyon ng illegal drugs sa bansa. Ngunit ayon kay Philippine National Police Chief Ronald De La Rosa, hindi ito dahilan upang mag-relax ang mga otoridad.
Bagkus aniya ay dapat itong gamitin upang mapaigting pa ang kampanya ng pamahalaan upang wakasan ang mga krimeng droga ang pinag-uugatan. Nilinaw din ni De La Rosa na hindi siya humingi ng extension sa Pangulo, subalit alam aniya ng punong ehekutibo na mahihirapan ang PNP na wakasan ito sa loob lamang ng 6 na buwan. Nangangamba naman sa kanyang seguridad si Mayor Reynaldo Flores ng Nagilian, La Union matapos na bansagang high-value target sa narco list na isinuwalat ni Pangulong Rodrigo Duterte. Narito ang hatol na balita ni Toto Fabros. Sa ikalawang pagkakataon, binasa ni Pangulong Rodrigo Duterte ang pangalan ng Nagilian, La Union Mayor na si Reynaldo Flores bilang isa sa mga opisyal ng lokal na pamahalaan na sangkot umano sa illegal drug trade sa bansa. Kabilang na si Flores sa unang narco list na binasa ni Pangulong Rodrigo Duterte noong Agosto. Ito lahat yan. Ang last. Mayor Reynaldo Flores, HVT, High Value Target, Nagilian, La Union. Validated. Kaya naman nangangamba rin ng alkalde sa seguridad matapos ihayag ito ng Pangulo. Natatakot na ako kasi ang nag-umpisa ng investigasyon nung ma-mention yung pangalan ko nung August 7, mga ahensya ng pulis. PNP, yung Piloy, Regional Office, Provincial Office, PIDEA, CIDG, DILG, NBI. Ngayon, papasok tong military ngayon na ito. Ang problema, hindi sila nag-umpisa ng investigasyon. Even itong state of lawlessness ito, tiniyak naman na Nagilian Police na sapat ang tauhan ng pulis siyang nagbabantay sa seguridad ni Flores. Pinapanatili lang natin na secured siya. Baka mayroong mga tao na magsamantala doon nga sa mga issue ngayon. So habang ganun, nantay pa natin yung instruction kung papapuntayin ba siya ulit sa Krami o ano ba gagawin ulit. Samantala, tiwala naman si Flores na sa isang wastong investigasyon ay malalaman din ang katotohanan hinggil din sa Bimutubot Shabu Laboratory na nadiscovery sa Nagilian noong July 2008. Nangako rin ito sa kanyang constituent na ipagpapatuloy ang trabaho at serbisyo at hindi magpapaapekto sa issue. Kaya sa akin lang, nagpapasalamat ako kay President Duterte na ma-reopen, talaga mabigyan ng atensyon yung Bimutubot Shabu Laboratories para malaman talaga anong katotohanan at kung sino talaga ang mga taong nandyan sa likuran. Toto Pabros, UNTV News and Rescue, La Union. Hinihiling ng Public Attorney's Office o PAO sa Supreme Court na ideklarang unconstitutional o hindi nakaayon sa saligang batas ang Section 23 ng Republic Act No. 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ipinagbabawal sa naturang probisyon ng 9165 ang plea bargaining sa mga drug cases. Ayon kay PAO Chief Attorney Persida Acosta, labag ito sa Equal Protection Clause dahil pinapayagan naman ang plea bargaining sa iba pang mga kasong kriminal. Ang plea bargaining ay isang kasunduan kung saan aaminin na lamang at mahatulan sa mas mababang kasong akusado kapalit ng pag-uurong ng piskalya sa orihinal na demanda. Bukod dito, ayon kay Acosta, sinasagkaan din ng Section 23 ng 9165 ang kapangyarihan ng Korte Suprema na magtakda ng panuntunan sa paglilitis dahil bahagi nito ang plea bargaining. Sa iba pang balita, pinamamadali ni Vice President Leni Robredo ang pagbibigay ng shelter assistance sa mga pamilyang nawalan ng tahanan sa Batanes dahil sa bagyong Ferdy. Narito ang hatol na balita ni Nel Maribohok. Bumisita si Vice President Leni Robredo kahapon sa Batanes upang makita ang lawak ng naging pinsala ng bagyong Ferdy. Ayon kay VP Leni, ang Itbayat Island ang pinakamatinding napinsala ng bagyo. Base sa datos, may 510 totally damaged, 400 ang matinding napinsala at 1,545 ang bahagyang nasira na bahay sa Batanes. Nais ng pangalawang Pangulo na mapabilis ang proseso ng pagbibigay ng tulong sa pagtatayo ng tahanan sa probinsya. Kasi nakakatagal talaga documentation. Ayun yung that is one of the things that I want to discuss with the key shelter agencies. Kasi halimbawa ako, nakita ko mismo. Kasi yung sabi sa amin, halimbawa sabi ng DSWD nandun, sabi ng ibang agencies na nandun,
na before ma-process yung lahat, kailangan ng mga case study report, etc. Parang ako tumulong din ako na matagal sa lokal, kailangan nila ng tulong ngayon eh. Kailangan rin anya na mapabilis ang pagdadala ng mga kinakailangang materyales at relief goods sa mga lugar na naapektuhan ng bagyo. So yung pinaka-request talaga nila, may isang Navy boat na pumunta para magdala ng mga materials. May dala din kami ng konti, tubig, pagkain. Pero tingin namin it can only last for a few days. Mukhang yung kuryente matatagalan. Yung phone signal nakabalik na as of yesterday afternoon. Kagabi ay nagpatawag na si VP Robredo ng emergency meeting sa mga kinauukulang ahensya ng pamahalaan para sa shelter assistance bilang siya ang chairman ng Housing and Urban Development Coordinating Council o HUDC. Nel Maribuho, UNTV News and Rescue, Quezon City. Planado na ang isasagawang third quarter simultaneous earthquake drill sa September 28. Narito ang hatol na balita ni Brian De Paz. Tuloy-tuloy ang isinasagawang paghahanda ng National Disaster Risk Reduction and Management Council at Office of Civil Defense sa posibleng pagtama ng mga kalamidad at sakuna sa bansa. Bunsod nito, muling magkakaroon ng simultaneous earthquake drill sa September 28. Sa pagkakataong ito sa Barangay San Francisco, Biñan, Laguna, ang magiging national ceremonial venue na pangungunahan ng Region 4A o Calabar Zone Office of Civil Defense. Layunin ng drill na masubok ang mga nakahandang plano ng pamahalaang lokal sakaling lumindol ng malakas. At tinitignan din kasi natin yung Region 4A as alternate command center if in case paralyzed yung Metro Manila. Kabilang sa mga inihandang senaryo ay ang pagkakaroon ng aksidente, pagbagsak ng mga istruktura, pagkatagas ng kemikal at pagsagip sa mga natrap sa matataas na gusali. To ensure yung total involvement ng ating mamamayan. No, unti-unti natin sana ma-instill sa bawat mamamayan yung kahalagahan ng buhay. Muli namang nanawagan ng NDRRMC sa publiko na makiisa sa Earthquake Drill Challenge gamit ang hashtag pagyanig sa mga i-upload na videos at photos ng nasabing drill. Brian De Paz, UNTV News and Rescue, Camp Aguinaldo. Dead on the spot ang dalawang lalaki na kasama sa drug watch list sa Quezon City matapos makaengkwentro ang mga pulis. May hato na balita si Reynante Ponte, live. Yes, Reynante, magandang umaga. Yes, magandang umaga, Bet, at sa ating mga kasangbahay, wala ng buhay ang dalawang lalaki nang matagpuan sa kanilang bahay matapos ngang makaengkwentro ng mga pulis sa Fernandez Street, Barangay San Antonio, Quezon City, dakong alas 11 kagabi. Nakilala ang napatay na may alias Buboy Bulong na kasama sa drug watch list ng Quezon City Police District Station 2 habang ang isa ay wala pang pagkakakilanlan. Ayon sa mga pulis, nakakuha sila ng impormasyon na talamak ang bentahan ng iligal na droga sa lugar at hindi pa sumusuko ang mga sospek sa isinasagawang oplan tukhang kahit sila'y kinatok na sa kanilang bahay. Kaya't agad na nagsagawa ang ng anti-illegal drug operation para maaresto ang mga sospek, ngunit pagdating pa lang ng mga operatiba sa bahay ni alias Buboy Bulong ay nagpaputok umano ng baril ang mga ito. Wala namang natamaan sa mga pulis at napatay naman ang dalawang tulak ng droga na may mga 38 kalibre na baril. Nagkalat din sa Higbet ang ilang mga drug paraphernalias at mga sachet ng suspected shabu. Samantala, arestado naman ang isang lalaki na nagtatago sa bahay ng sospek at natagpuan din sa kanya ang sachet ng shabu. Ayon nga sa ilang kapitbahay, natatakot na sila sa mga sospek dahil nang gugulo ang mga ito sa kanilang lugar kapag nalululong sa bawal na gamot. Yan ang police report. Balik sa iyo, Bet. Maraming salamat sa iyo, Reynante Ponte, live na nag-uulat mula sa Quezon City. Para naman sa mga balita sa labas ng bansa, narito ang ating kasamang si Rina Villamor para ibigay sa atin ang mga detalye. Rina, go ahead. Thank you, Angela. Here are the latest news from different parts of the world. 5
died and 5 others sustained injuries after a gas explosion ripped through a residential building in the city of Wuxi in East China's Jiangsu province on Monday. The explosion happened at a 2-story building in the Xinwu district, causing building collapse and trapping residents inside. Local police, firefighting, and health departments started search and rescue operation on the ruins of the building immediately. A preliminary investigation shows a liquefied gas leak caused the explosion. Hence, further investigation is still underway. A total of 14 protesters and 3 police officers were killed in violent clashes in Kinshasa, the Democratic Republic of Congo. Congo police fired shots and tear gas canisters to disperse protesters marching against the unexpected move by President Joseph Kabila to delay an election. Kabila's term as President of the Democratic Republic of Congo is due to finish on December 2016, and he is barred by the Constitution from seeking another term. However, on Saturday, the Election Commission petitioned the Constitutional Court to postpone the next presidential vote. This has reinforced the opposition's suspicions that he is plotting to extend his tenure. South Korea says no trace of contamination from North's nuclear tests. Eric Ferrer has the news. 북한 핵실험 후 역상, 해상, 공중에서 공기 시료를 모아 분석했으나 반사성 물질이 검출되지 않았다고 밝혔습니다. 원한위는 북한이 핵실험을 한 당일인 9일 저녁부터 방사성률을 전국에서 측정하고 시료를 채집해 방사성 핵종이 나오는지 검증해 왔으나 아직까지는 평소와 다른 없는 결과가 나오고 있습니다. 15일 오전 9시 기준으로 전국의 환경 방사능을 변동 없이 평상시 측정값인 시간당 50에서 300 나노시버트를 유지하고 있다고 원자력 안전위는 밝혔습니다. 한국은 북한 핵실험으로 인한 방사능 위험은 여전히 없다고 말할 수 있습니다. 에릭 페레르, UNTV 뉴스와 구주, 대한민국. Those are the latest news from around the world at this hour. Back to you, Angela. Thank you, Rina. Para naman sa mga karagdagang balita, bumisita lamang sa aming website na untvweb.com. Narito naman ang mga dapat nyo abangan sa ikatong pagkataon ng mga balita. Mga biktima sa banggaan ng utility vehicle at dump truck sa Quezon City, tinulungan ng UNTV News and Rescue Team. New York at New Jersey bombing suspect arestado matapos makaengkwentro ang mga otoridad. Philippine Blood Center nagpasalamat sa patuloy na suporta ng Members Church of God International sa pamamagitan ng pagsasagawa ng regular bloodletting activity. At mahigit 1,000 residente ng Tanawan, Batangas natulungan sa isinagawang libreng medical mission ng UNTV. Tinulungan ng UNTV News and Rescue Team at NCR Bureau of Fire Protection Rescue ang mga nasugatan sa banggaan ng isang utility vehicle at dump truck sa Quezon City kaninang madaling araw. Narito ang detalye mula kay Reynante Ponte live. Reynante. Yes, good morning kuya at sa ating mga kasangbahay. 7 tao nga kuya ang nasugatan ng abutan ng UNTV News and Rescue Team at ng NCR Bureau of Fire Protection Rescue sa isang vehicular accident sa Mindanao Avenue sa tapat ng St. James College alas 2 kaninang madaling araw. Nagtulong na nilapatan ng pangunang lunas ng UNTV News and Rescue Team at BFP Rescue ang mga nasugatang biktima. Nagtamo ang mga ito ng mga bukol sa ulo, maliliit na hiwa, gasgas at posibleng pilay sa mga parte ng katawan. Sakay na nga po lang Ford Fiera ang 7 sugatan na papunta sana sa Balitawak para mamalengke nang mangyari ang aksidente. Natanggal at nabasag ang windshield ng Ford Fiera nang banggain ito ang kanang bahagi ng dump truck.
Subalit makikita po yan sa center island ng kalsada ang no left turn signage at kapansin-pansin na dito nag-left turn ang dump truck na tila papunta sa kalapit na gasolinahan hanggang paparating ang Fort Pierre na posibleng naging dahilan ng pagbangga dito ng dump truck. Halos isang oras nga namang bumigat ang daloy ng trapiko sa lugar hanggang sa maialis ang nakahambalang na dump truck sa kalsada. Matapos naman malapatan ng first aid ay agad nang isinugod sa Quezon City General Hospital upang mabigyan na rin ng agarang atensyon medikal ang mga biktima. Yan ang tulong muna bago balita. Balik sa iyo, Kuya. Maraming salamat, Reynante Ponte, nagulat ng live sa Quezon City. 16 na senador ang bumoto upang tanggalin kay Senator Laila De Lima ang chairmanship ng Senate Committee on Justice and Human Rights. Ito ay matapos na magmanifesto sa plenaryo si Senador Manny Pacquiao na ibakante ang pwesto ng pinuno at mga miyembro ng komite. Kasunod ng privilege speech ni Senator Alan Peter Cayetano kung saan sinabi nito na bias si De Lima sa pagiging chairperson ng komite. Ang komite ang nag-iimbestiga sa mga kaso ng pagpatay kaugnay ng kampanya ng Duterte administration kontra droga. Ayon kay Senate President Aquilino Pimentel III, ang reorganization ay upang masigurong patas ang gagawing pagdinig ng Senado. Samantala, inihalal naman na bagong chairman ng komite si Senator Richard Gordon habang si Senator Panfilo Lacson ang napiling vice chairman. Kasama po natin ang ating Senator Gordon na siya ngayong napili na mamuno dito po sa Committee on Justice. Magandang umaga po, Senator Gordon. Good morning, Daniel, at sa lahat na nakikinig sa UNTV at nanonood sa UNTV. Sir, Apo. Hindi ko hiningi yan. Ipinilit sa akin yan. Tinagap ko na lang dahil wala na silang mapili na sinasabi na tayo may kakayahan at may integridad para magkaroon rin ng investigasyon dyan na maayos. No? So ano ang plano ho ngayon ninyo, Senator Gordon, dahil may mga nakabinbin pa din na mga usapin ho dito at mga petisyon? Ito naman ang investigation namin, ini-ignore yung resolution. In fact, ako pa nagsabi na isama si Laila De Lima at saka si Senator Cayetano doon sa committee para talagang yung mga sinasabi na doon sila hindi bangayan, ngunit magpakita ng kanilang gilas sa investigasyon ng mga kapulisan o yung mga matatawag nating mga riding in tandem na pumapatay ng mga vigilante, di ba? At yung mga ibang tao, no? So, yun ang hinahanap natin ngayon. So, ano po ang tinitignan ninyo na dapat na ma-resolve dito right away at kailan ang susunod po na committee hearing, Senator? Ang hearing ay sa Webes. At yan kakausapin ko ibang mga senador mamaya dahil hindi pa kami nakapag-focus para malaman natin kung ano mga gagawin. Isang pending issue dyan yung sinasabi kung tumayo nga ako kapo dahil sinabi nila na si Matubato raw ay dapat nasa custody ng Senado. Sabi ko tingnan natin ang minutes dahil alam ko wala namang ganong nangyari, no? At pangalawa, tatanungin kung tutuloy ba yung kay Matubato dahil marami nang nagalit ng mga senador dahil umaamin ito ng 50 hanggang 1,000 pinatay nila, no? Nagiging nawala ata tayo sa usapin na ang iniimbestiga ay yung recent rampant extrajudicial killings at ang gumawa nito ay si Senator De Lima mismo and summary executions of suspected criminals to strengthen the mechanisms of accountability of law enforcers, etc. Lumabas na ito doon sa pinag-uusapan kaya mismo ang Senate President mismo na mabait naman yung Senate President maluwag siya, no? Pero sabi niya lumabas na yan sa paksa ng kanyang resolution. Pangalawa, si Senator Lacson na co-chair ng Peace and Order na skandalo rin dahil bakit naman napapasok ka ng controversial na testigo na hindi natin alam na dapat nasabihin mo man lang ang co-chair mo. At nung inimbestiga nga maraming mga butas na nakita doon, yung ba tama na umabot patuloy sa kumantong sa hanggang isang senador ay pinapatay yung mikropono, ini-intimidate yung isang senador at naging parang bakbakan na yung Senado. Kaya napuno na ibang mga senador na nakikita nila na masyado ang bigwas ni Senator De Lima sa administrasyon, sa mga personalities at binibigwasan rin siya
na nakarang administration, lalong lalaki at lalaki. So nawala na yung objectivity ng chairman ng committee, kaya siya pinalitan doon. Ano po ngayon ang inclination natin, Senator Gordon, dito kay Matobato? Ako, kung tatanungin mo, wala siya talaga sa paksa. Pero kung gusto ng Senado, sige, ibigay natin. Pero mag-resolution kayong panibago. Dahil wala yan doon sa resolution na Senator De Lima. Meron jurisdiction ng committee doon sa resolution. So may move po ba na tanggalin na siya muna doon sa pagiging, kumbaga, ay di ko malaman kung ito ba'y witness o resource person o ano ho bang kanyang pinapapel mismo. Meron ho bang ganong himig na ialis na muna siya dyan, Senator? Kaya nga yan ang nagbigay mitsa doon sa pagpapaalis kay Senator De Lima. Dahil mukhang ginagamit na niya ito, biglang may lalabas sa tao na dami-dami pinatay. Hindi ka panipaniwala na biglang lalabas at kung ano mga sinasabi na dinideny ni Prospero Nograles. Kalaban matindi ni Senator ni President Duterte nung siya ay mayor na sinabi walang namamatay sa mga tao ko. Hindi ka panipaniwala yung sinasabi niya na 30 bala ang diniskarga tapos ang umubos ang pang dalawang magazine ang inubos di umano ng Mayor Duterte ng araw. Lahat siya napabuluanan. Sa McDonald's ang nangyari. Ngayon nag-aaway pa sila kung saan nangyari. Mismo si Senator Lacson na nga sabi na hindi dyan nangyari yan. At nung ikaw sinasabi mong paok ka, wala nang paok na sinasabi mong panahon na yan. At kung tatalungin natin yan, ang mangyayari ngayon, cross-examination ng testigo, ang mangyayari na hindi naman kasama doon sa sinasabing paksa na hinihiling ni Senator De Lima na yung pagkasalukuyan na rampant killing na may mga hindi mo alam kung vendetta, hindi mo alam kung vigilante. Anong ginagawa ng pulis dyan? Ang dapat investigahin ano ba ang exact feeling ng tao sa peace and order ngayon? Yung bang mga vendetta killings o yung tawag nating vigilante killings? Yun hindi ba dapat magpaliwanag din ng pulis doon kung bakit ang dami yung mga pulis na involved na halos 1,000 lampas, no? Na nababaril lang pulis, na iimbestiga ba yan? Meron bang internal affairs investigation na pinapakita ang mga kapulisan? At doon tayo tutulong na bakit hindi yan nagagawa yan? The country is taking notice at anong nangyari tuloy, pati yung buong bansa at ang Pangulo, siyempre pag inatake na ang Pangulo ng New York Times, inatake na ang ating bansa na magulo ang bansa, Night Comes to the Philippines, yung headline ng Time Magazine, siyempre iba senador na ano ba yan? Parang ang iniimbestiga na ngayon ay ang Pilipinas, hindi na yung iniimbestiga ng Senator De Lima. Well, Senator Gordon, ang pagkakatestify ho nitong si Matobato ay under oath, hindi po ba? Meron ho bang inclination din naman dito na balikan siya o siya ay kumbaga i-reprimand o kasi pwede nyo ipakulong yan kung sakali dahil doon sa mga kung halimbawa ang testimonya na binibigay niya considering that it is under oath ay lumilitaw na mga pagsisinungaling. Yes, you'll have to be covered by the right perjury, no? Nagsinungaling siya under oath o di kaya naman pwede siyang kasuhan ng mga minalay niya, no? Although testimony niya sa Senado yan, I'll have to check kung siya hindi naman siya witness protection, hindi naman siya kusang loob siyang humarap doon, wala naman pumilit sa kanya di umano, yun ang padating nila, no? Pero siyempre kung ano ang gagawin dyan ng Senado ay pag-uusapan ba namin. How can you assure the public, Senator Gordon, na kayo po ay magiging patas naman sa pag-handle po nito at hindi naman ninyo kumbaga ay papaboran o pipigilin o sasagkaan yung mga bagay na maaaring mailabas kung magiging laban sa administrasyon? Hindi naman ako PDP laban, di ba? Hindi naman ako kung sasabihin niya Maka Duterte ako, ang sinabi ko doon sa sinasabi niya iba na ako'y pabor doon sa habeas corpus. Sabi ko, nakalagay sa batas sa konstitusyon natin, pwede mag-declare ng suspension of the writ of habeas corpus at saka martial law ang Pangulo. Pwede siya mag-declare ng lawless violence. Pero ngayon kako, kinapon na yan wala nang ngipin yung martial law at saka yung suspension ng writ of habeas corpus. Ang daming tali dyan. Ang nakalagay sa Constitution, mayroong executive generated, yan yun.
the President may call out yung tinatawag natin Commander-in-Chief principle. No? At sa kabilang banda naman, meron naman yung Kongreso in times of war or national emergency. Ang Kongreso ang magsasabi subject to rules na gagawin nila kung hanggang kailan ang emergency at in pursuit of a national policy. So, dapat kasama ang Exekutibo, kasama ang legislature, kasama ang judiciary at may limit pa kung anong oras, ilang gaano katagal yung ibibigay sa emergency na yon. So, hindi pagsampa, pagkampi kay President Duterte yung ginagawa ko, pagproteksyon sa tao na merong checks and balances, yun ang sinasabi ko. Pero kasi ang pinalabas ng iba, pabura ko dahil gusto kong bigyan ng powers. Hindi. Gusto kong lagyan ng control yung powers ng presidente na siya lang ang masusunod. Hindi pwede. Kailangan may rules. Kaya nga sabi ko, lahat ng hinuli dapat magre-report kagad. Bukas ang korte dapat na merong isang korte kada probinsya na 24 hours bukas. Meron rin report sa Senado kung ano ang merong listahan ng mga record ng mga namamatay at mga hinuhuli para hindi magagawa ng para. At saka dapat bigyan mo ng ngipin ka ako yung talagang ngipin na dapat na pag ikaw ang huli ng ang tanong ko nga meron ba kayo narinig na kinuha yung bahay ng drug lord, halimbawa si Polanco? Narinig yun na ba yan? Nasa batas yan convicted Ang palalabasin natin dito ay yung rule of law na yung mga husgado, tingnan natin, bakit ba nagkakaganyan? Siguro kaya nagkakaganyan, pumapatay mga tao, mabagal talaga ang ating mga husgado. Kaya tandaan nyo, ang Committee on Justice, kasama dyan yung tinatawag natin yung pagpipili ng mga West, kasama tayo sa pag-check and balance dyan. So, siguro may magagawa tayong batas na mapabilis, kaya nga emergency para lahat ng kaso sa drugs, lahat ng kaso sa mga killings, mabilis matukoy ng mga ating mga special courts na gagawin. Ginawa na nga ng Supreme Court yan, nagdagdag ng 240 na mga judges na designated para bilisan yung tinatawag na labanan dyan sa droga at pati sa terorismo. Ano ang pagbabagong i-introduce ninyo sa pagsasagawa ng hearing para maiwasan ho yung kagaya ng mga nangyari ng nagdaan na may mga nagiging girian sa pagitan po ng mga iba't ibang senador, Senator Gordon? Tingnan naman ng senador, journalist, no? Nakita naman yan ang hinawakan ko yung Blue Ribbon, maayos, tumatakbo ng maayos at walang bangayan. Diba? Mga hinawakan ko yung CTE, hinawakan ko yung fertilizer. Hinawakan ko yung investigation ng PCGG noong araw. Pagka hindi sumusunod yung testigo, pinadidetain ko. No? Pinahuli natin ibang testigo na ibang mga nahuli yun. Lahat ng presidente halos hindi naman dapat sabihin na nakabangga ako. Naninindigan ako. Hindi ako sunod-sunuran. I'm an independent at heart. Wish you good luck, Senator Gordon, and we're looking forward for the next hearing po sa darating na Huwebes. Thank you very much. Maraming salamat po. Senator Richard Gordon, ang bago pong chair ng Committee on Justice sa Senado. Weather muna tayo mula po kay Ray Pelayo, nasa ating UNTV Weather Center. Yes, Ray. Morning po kayo, Daniel, sa ating mga kasambahay. Morning. Anong ating weather? Meron na naman bang bagyo? Well, kuya, ang na-expect po natin bukas may posibleng mabuo na LPA sa labas ng Philippine Air Responsibility at sa weekend ito ay mag-intensify bilang isang bagyo at by Sunday, kuya, posible pong ito'y pumasok na sa Philippine Air Responsibility. Ba't kagabi biglang bumunghalit ng ulan? Ang lakas. Oo. Mga bandang 8 o'clock ba? Oo, 8 o'clock. Ano? Mix na po ito, kuya, ng combination na po ito ng epekto ng habagat at saka po thunderstorms. Pag mga thunderstorms, malalakas po talaga, maaaring tatagal po ng hanggang 2 oras. Oh, alright. Sige. May tanong lang ako, Go ahead, please. Ray, kasi may nabasa ako sa isang article na starting this Friday daw ay masahaba na ang gabi dito sa Pilipinas kumpara sa umaga. This is actually according to Pag-asa. Anong dahilan kung bakit ganito? Yes, mas maaga yung ating paglubog ng araw at mas late naman siya sisikat. Kaya mas mahaba yung ating nighttime ngayon. Tsaka mapapansin natin yung bare months natin, so mag-uumpisa na rin dyan yung northeast monsoon
So mas lalamig dahil mas mahaba din yung night natin, mas lalamig na rin yung ating gabi at iral na itong amihan natin. Medyo magre-recede na or mawawala na rin yung southwest monsoon ng habagat natin. Alright. Sige na, ibigay mo sa amin ang kabuuang ulat ng panahon para sa buong maghapon. Darte po magilagay ng panahon sa mga susunod na oras. Yung pong southwest monsoon o yung habagat na nakaka-apekto pa rin po sa may western section ng Luzon. Sa forecast po ng Pag-asa, ang area po ng Ilocos Region, kasama na rin po ang Cordillera Administrative Region at yung Cagayan Valley, yung Central Luzon, hanggang sa may area po ng Palawan, makakaranas po ng makulimlim na lagay ng panahon at mahina hanggang sa katamtamang pagulan. Sa Metro Manila naman, nalalabing bahagi ng Luzon, makakaranas po ng partly cloudy to cloudy skies. May mga chance na magkakaroon po ng isolated rain showers and thunderstorms. Sa Science Garden sa Quezon City, maaari pong umabot sa 34 degrees Celsius o 33 degrees Celsius ang maximum temperature ngayong araw. 34 sa Tuguegarao, sa Baguio po 16 to 22. At dyan po sa may area ng Puerto Princesa City sa Palawan hanggang 32 degrees Celsius. Yun po namang Panayat Negros Island sa Western Visayas, makakaranas din po ng light to moderate rain, samantalang yung Cebu at buong Central Visayas and then yung Samar Leyte area, makakaranas po dyan ng mga pagulan, pagkidlat at pagkulog. Sa Iloilo City, maaari pong umabot sa 32 degrees Celsius ang maximum temperature, 33 sa Metro Cebu, gayon din sa may area ng Tacloban City. Yung pong Mindanao, partly cloudy to cloudy skies, makakaranas po ng fair weather, pero yung area po ng Caraga Region at yung pong area ng Northern Mindanao, may mga chance na magkakaroon po dyan ng isolated rain showers and thunderstorms. Sa Cagayan de Oro City, maaari pong umabot sa 34 degrees Celsius ang maximum temperature ngayong araw, gayon sa Metro Davao and Zamboanga City hanggang 33 degrees Celsius. Alamin po natin lagay ng panahon sa mga karating bansa ng Pilipinas. Unahin na po natin dyan sa may area ng Seoul, South Korea, kung saan makakaranas ng partly cloudy, pero ang temperatura maaari pong umabot sa 26 degrees Celsius. Sa Tokyo, Japan, medyo maulan po dyan at approaching itong bagyo po na pinangalanan pong Malakas sa kanyang international name. May 22 degrees Celsius na maximum temperature maaari pong makitala. Sa Taipei, Taiwan, 27 degrees Celsius with monsoon rains. Ibig sabihin, maging maulan po sa lugar na yan. Sa Beijing, China naman, ay mababa pong temperatura hanggang from 13 to 26 degrees Celsius. Partly cloudy lamang po ang papawirin dyan. At sa Hong Kong naman ay halos ganun din po ang maging lagay ng panahon. Pero maximum temperature maaari pong umabot sa 30 degrees Celsius. Sa Bangkok, Thailand hanggang 33 degrees Celsius with rain showers and thunderstorms. Sa Vietnam naman po ay makakaranas po niya ng partly cloudy, may mga pagulan naman po sa may area ng Ho Chi Minh. Sa area naman po ng Kuala Lumpur, Malaysia, maaari po magkaroon ng rain showers and thunderstorms with maximum temperature of 33 degrees Celsius. Sa Singapore naman ay may mga rain showers din po at magkakaroon din po ng 32 degrees Celsius na temperatura. Sa Jakarta, Indonesia, medyo malinsangan hanggang 34 degrees Celsius with rain showers and thunderstorms. Samantala, ang ating pong sunrise, 5:45 a.m. atin naman pong sunset, 5:54 p.m. Yan ang ating ulat panahon. Malamang po tumaraw, huwag natin kalilimutang pasalamatan ang Diyos na nawala. Balik po sa inyo. Maraming salamat, Ray Pelayo, mula sa ating UNTV Weather Center. Silipin muna natin ang sitwasyon ng trapiko sa mga oras na ito mula kay Joan Nano gamit ang UNTV drone ang nagsisilbing mata sa himpapawid at pinalilipad ng ating ka-up licensed pilot live. Magandang umaga, John. Magandang umaga sa iyo, Monica. Magandang umaga sa lahat ng ating mga kasangbahay. Magandang umaga kay Kuya Daniel. At para nga sa lahat ng ating mga kababayan na babiyahe na ngayong umaga dahil nag-umpisa na nga ang rush hour, unti-unti nang dumaragsa ang volume ng mga sasakyan. Kaya naman asahan na ang moderate to heavy traffic sa ilang mga pangunahing lansangan sa Metro Manila ngayong umaga. Sa mga dadaan po dito sa EDSA Southbound, kung kayo ay manggagaling mula dito sa EDSA PhilAm, sa ngayon ay maluwag pa ang daloy ng mga sasakyan, subalit bahagya po yung babagal dito po sa may bahagi ng Quezon Avenue. Bahagya na ring mabagal ang usad ng mga sasakyan sa may Kamuning area, Nepa Q-Mart, hanggang kayo ay makarating ng Cubao area. Mula naman po dyan sa may Santolan area, White Plains, Ortigas Avenue at Mega Mall, ay asahan na ng ating mga motorista ang moderate to heavy traffic sa mga oras na ito. Magtutuloy-tuloy ang moderate to heavy traffic hanggang sa may bahagi ng Shaw Boulevard
hanggang kayo po ay makarating ng EDSA Guadalupe. Makakaramdam lamang po ng unti-unting pagluwag sa daloy ng mga sasakyan pagdating nyo po dyan sa may bahagi ng Buendia hanggang sa Magallanes. Habang sa mga babaybay naman ng northbound EDSA, wala pong masyadong magiging problema pa ang ating mga motorista at mga commuter sa mga oras na ito dahil maluwag pa ang sitwasyon ng traffic, di ba na lamang po dyan sa may bahagi ng EDSA TAP hanggang Magallanes area na sa ngayon ay nakararanas na ng moderate to heavy traffic. Sa mga babiyahe naman po patungong Commonwealth Avenue eastbound, sa mga oras na ito ay tuloy-tuloy pa ang daloy ng mga sasakyan. Pero asahan na po na kasabay ng pagdagsa ng volume ng mga sasakyan ay makakaramdam po ang ating mga motorista ng bahagyang mabagal na daloy ng mga sasakyan dahil po dyan sa ginagawang installation ng DPWH ng mga drainage pipes dyan po sa may bahagi ng elliptical road. Silipin naman natin ang ilan sa ating mga live traffic points. Unahin po natin itong area ng Baclaran Ross Boulevard. Sa mga motorista po na patungo ng Manila area, sa mga oras na ito ay light to moderate ang sitwasyon ng traffic sa lugar na yan, habang ang kabilang bahagi naman po ng kalsada sa atin pong mga commuter na patungo naman po ng Coastal Road ay maluwag pa at tuloy-tuloy pa ang daloy ng mga sasakyan. Habang sa may EDSA Q-Mart naman po sa mga motorista na babiyahe po patungo ng North Avenue, sa ngayon ay maluwag at tuloy-tuloy pa ang daloy ng mga sasakyan. Pero kung kayo po ay nasa kabilang bahagi at kayo po ay patungo ng Cubao area, sa ngayon ay moderate to heavy traffic situation na po ang nararanasan dyan ng ating mga motorista. Puntahan naman natin ang Santa Mesa, Manila. Sa mga patungo po ng Cubao area, sa ngayon ay bahagya na pong mabagal ang daloy ng mga sasakyan. Subalit ang mga motorista naman po na patungo ng Nagtahan Bridge, sa ngayon ay light to moderate traffic situation pa po ang nararanasan ng ating mga motorista sa lugar po na yan. Habang sa may Letre Malabon naman po sa mga kababayan natin na patungo ng Monumento area, wala pong masyadong magiging problema dahil maluwag at tuloy-tuloy pa ang daloy ng mga sasakyan. Habang sa may kabilang bahagi naman po ng kalsada, sa mga patungo naman po ng C4 Navotas ay maluwag at tuloy-tuloy pa rin ang daloy ng ating mga sasakyan sa area po na yan. Monica, nais natin muling ipaalala sa lahat ng ating mga motorista dahil sa umiiral na number coding scheme, ngayon ay araw ng Martes, bawal sa mga kalsada ang mga sasakyang may plakang nagtatampo sa 3 at 4 simula ngayong alas 7 ng umaga hanggang mamayang alas 7 ng gabi. Yan muna ating gabay sa kalsada ngayong umaga. Balik sa iyo, Monica. Maraming salamat, Joanna, live na nag-uulat mula sa Quezon City. Alamin naman natin ang mga balita sa labas ng bansa mula kay Angela Lagunsad. Go ahead, Angela. Thank you, Kuya. And now for our news abroad. New Jersey and New York bombing suspect is now in custody after a shootout that injured 2 police officers. Calvin Manaig has the news. President Obama addressed New Yorkers and the nation on Monday, assuring the safety of Americans after the bombing incidents in New York and New Jersey. And finally, I want to take this opportunity to reassure the people in this city, this region, and Americans across our country that our counterterrorism and law enforcement professionals at every level, federal, state, and local, are working together around the clock to prevent attacks and to keep us safe. On Monday morning, bombing suspect Ahmad Khan Rahami was arrested in Linden, New Jersey after New York police released a photo of Rahami via Facebook saying that he is wanted for questioning regarding the New York bombing. Within hours, Rahami was in custody after a shootout with police officers, leaving the suspect and 2 officers injured. New Jersey police also said on Monday that they have reason to believe that the bombing that happened on Saturday in Seaside, New Jersey was initiated also by Rahami. Meanwhile, Obama added that the United States shall continue its efforts in destroying the terrorist group ISIS, which claimed the stabbing attack that happened in Minnesota also last Saturday. We will continue to lead the global coalition in the fight to destroy ISIL, which is instigating a lot of people over the internet to carry out attacks. We are going to continue to go after them. We're going to take out their leaders. We're going to take out their infrastructure. Last Saturday, the United States saw twin explosions in New York and New Jersey and a stabbing attack in Minnesota. But despite this, Obama said that even in great danger,
the American people continue to show strength and courage. Calvin Manaig, UNTV News and Rescue, USA. Some 1,000 rebels and commanders of the Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, or FARC, met on Sunday for the second day of the group's historic and last conference as an armed movement. RC Reyes has the news. A lo largo de una semana en la llamada 10ª conferencia en las llanuras del sur de Colombia, las FARC analizan el acuerdo de paz recientemente acordado con el gobierno colombiano. El grupo también contempla realizar sus planes políticos de manera más clara tras el desarme. Ante cientos de combatientes en el sur de Colombia, el comandante rebelde Rodrigo Londoño, quien utiliza el alias de Timochenko, ya ha dicho que las FARC quisieran difundir su mensaje como partido político desarmado para transformar la nación andina después de 5 décadas de guerra. Hablando a los periodistas al inicio del día, el jefe negociador de las FARC, Iván Márquez, mostró su entusiasmo por el proceso. Yo quería decirles que todo marcha viento en popa. La conferencia ha resultado un suceso extraordinario. Unos 200 profesionales de los medios acompañan la conferencia, que marca la primera celebrada por las FARC abierta a los periodistas. Las FARC y el gobierno se preparan para firmar un acuerdo de paz y poner fin a la guerra que ha exterminado a más de 220,000 personas y desplazado a millones. Unos 7,000 combatientes de las FARC se incorporarán a la sociedad. Después de ser ratificado por las FARC el 23 de septiembre, el acuerdo de paz se firmará por ambas partes en Cartagena el 26 de septiembre y se someterá a votación popular en un plebiscito el 2 de octubre. Arci Reyes, UNTV Noticias y Rescate, Colombia. Nearly 28,000 teachers in Turkey have been expelled from the profession, while over 9,000 others have been suspended over alleged links with terrorism. The crackdown of teachers comes as Ankara also pushes ahead with a purge of supporters of US-based Muslim cleric Fethullah Gulen, accused by Turkey of orchestrating an attempted coup in July. Gulen denies any involvement. Turkish Deputy Prime Minister Nurettin Canikli says the investigations into the suspended teachers linked with the Kurdish militants were still underway. And those are the news abroad. Back to you, Kuya and Monica. Salamat, Angela. At dun sa mga balita ho natin sa labas ng bansa. Bumalik naman tayo sa mga balita natin dito po sa Pilipinas mula sa Davao City. Hatid naman sa atin ni Victor Cosare ang mga balitang prom day. Go ahead, Victor. Maayong buntag, Kuya Daniel, o gikan diya sa kauluhan, dalikyat una kita sa mga balita sa mga probinsya. Sa Cebu, gipangguba na ang kapin sa usa ka gatos nga mga gambling machines nga nasikop sa gihimong anti-illegal gambling operations sa Dakbayan. Ang balita ihatod kanato ni Gladys Tuwabi. Pwera sa kampanya batok sa illegal nga droga, tagaan usab og pagtagad karod sa kapulisan, ang pagbuhat og anti-gambling operations. Kagahapon adunay usa ka gatos og duha ka illegal nga gambling machines sama sa video karera ang giguba sa Cebu City Police sa gibuhat nga operasyon batok sa illegal nga pagsugal niadtong Setyembre 16 hangtod 18. Gituuhang nahitabo usab sa lugar nga adunay illegal gambling ang pagbaligya og mga ginadiling drogas. The destruction of these illegal gambling machines or video machines na tinatawag natin, mawala itong problema ito. Dito rin kasi yung mga ibang drug users, na-addict din sila dito sa mga video machines na to. Kiabisuhan sab ang tanan nga dili mo apil og moambit sa bisag unsang illegal nga kalihukan aron dili maamong og madakpan sa gipadayong anti-illegal gambling operation sa PNP. Samtang nagpahimang no usab ang PRO7 sa tanang kapulisan nga tarungon ang ilang serbisyo. Yung ibang station let us try to strive some more because hope that this will continue until such time that we'll achieve our objectives
specifically in eradicating illegal drugs. Gladys Tuwabi, UNTV News and Rescue, Cebu. Nabalaka ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa Region 3 sa pagtaas sa tilapia fingerlings mortality tungod sa pabag-ubag o nga panahon. Si Nestor Torres alang sa maong balita. Ang Central Luzon ang binansagang tilapia capital ng bansa. Ayon sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, dito nagmumula ang mahigit 70% ng tilapia na isinusupply sa iba pang rehiyon sa bansa. Ngunit dahil sa pabago-bagong panahon at epekto ng tinatawag na environmental stress, nangangamba ang Bipar Region na bumagsak ang tilapia production sa susunod na buwan. Sa ngayon, actually ang problema kami sa nagkakaroon kami ng mortality dahil sa panahon ay init ngayon tapos uulan. Ngayong October, yun din ang isang inaano namin kasi iinit ang ano doon pag ganito tag-init tapos biglang lumamig na madaling araw, so nagkakaroon ng lack of oxygen na tinatawag nila, na nawawalan ng oxygen yung ibang mga tangke, so nagkakaroon ng mortality pati yung mga fingerlings. Apektado rin ang mga maraming fish pond owners sa rehiyon sa pagtaas ng mortality rate ng tilapia fingerlings. Kaugnay nito, nakahanda naman ang Bipar na magkaloob ng 1,000 tilapia fingerlings sa mga ito ng libre, habang 15,000 binhi naman sa kooperatiba ng mga mangingisda. Basta libre to, walang basta mag-inquire lang kayo sa amin, i-schedule namin kayo para nagsaganon na i-produce namin kung ilan yung mga hinihingi nyo. Nestor Torres, UNTV News and Rescue, Bulacan. Nagkagubot ang usa ka kolehiyo sa Calamba, Laguna tungod sa usa ka bomb threat. Kini ang balita ni Sherwin Kulubong. Maagang pinauwi kahapon ng mga college student ang STI sa Calamba, Laguna matapos umanong makatanggap ng tawag ang paaralan na mayroong bombang sasabog dito. Maayos namang nakalabas ang lahat ng nasa eskwelahan dahil inilihim ang bomb threat sa mga estudyante. May bagyo daw po. Ayaw lang po sabihin sa amin. Sinabi lang po ng mga guard. Pinaalis po kami, pinakancel po yung klase. May bomb threat daw. Ay, pinaalis lang po kami. Doon po sa polis. Tumanggi namang magbigay ng pahayag ang pamunuan ng STI, gayon din ang mga pulis tungkol sa bomb threat. Wala namang nakitang bomba sa paaralan matapos ang isinagawang pagsusuri ng mga otoridad. Sherwin Kulubong, UNTV News and Rescue, Laguna. Og kana ang kinatibukan sa atong balitang Prom D karong buntag. Gikan diriya sa Davao City, balik diya sa studio Kuya Daniel. Daghang salamat sa imo, Victor Cosare. Update naman tayo na ating libreng sakay bus mula kay Melvin Arbo live. Yes, Melvin. Good morning, Kuya! Good morning po sa ating mga kasangbahay all over the world. Kuya Daniel, tayo po ngayon ay nandito na sa may flyover ng Ayala. Gagagaling na po natin ng Ayala, papunta na po tayo ng EDSA northbound. Papunta na po tayo ng monumento para po ituloy ang ating ginagawang pagbiyahe ng ating libre sakay bus at pagpapasakay ng libre sa ating mga commuters sa umaga pong ito. Update lang po tayo, Kuya, meron na po tayo ang total of 145 na mga pasaherong na paglilingkuran po natin sa umaga pong ito. Kanina, Kuya, nakapagpalugaw na rin tayo doon sa ating mga naisakay na mga pasahero kaninang umaga, at meron pa rin tayong nakaantabay ditong almost mga hapa ng kaldero ng lugaw ang pwede po nating may paglingkod sa ating mga magiging pasahero pa papunta po dyan sa may bandang monumento ngayong umaga pong ito. At siyempre lagi pa rin po nakaantabay po dyan yung ating Biblia na ipinamimigay po dito sa ating bus, at yan ay atid sa atin ng programang Good Morning Kuya ni Kuya Daniel, ninyo po Kuya, at ng programang Ang Dating Daan ni Brother Eli Soriano. Sa kanilang advocacy ng paggawa ng mabuti ay hindi magbubunga ng masama. Yan, ito po ay ginagawa natin araw-araw, Monday to Friday, 4:30 po ng umaga. Tayo po ay bumibiyahe na mula monumento going to Baclaran Coastal, at babalik po tayo muli ng monumento para magsakay po tayo ng libre ng mga commuters po nating bibiyahe sa kanilang mga
sa umaga pong lumalabas po ang ating libreng sakay bus. At yan po muna kuya, ang aming update po sa inyo kuya. Alright, maraming salamat Melvin Arbo na nagulat ngayon live mula po sa ating libreng sakay bus. Mahigit sa 1,000 residente sa Tanawan City, Batangas ang napaglingkuran sa medical mission ng UNTV at Members Church of God International. Narito ang hataw na balita ni Sherwin Kulubong. Kabilang ang syudad ng Tanawan sa Batangas sa mga mauunlad na lungsod sa lalawigan. Ngunit sa kabila nito, nasa 30% pa rin ang kanilang populasyon ang may hirap at walang kakayahang magpagamot. Kabilang narito si Julian na may alte presyon at diabetes. Pambili ng gamot. Kaya ako nakapunta rito, ay wala itong bayan. Ay wala kaming kwarta. Kaya ako makakautang ka ng 500, doktor lang iyon. Paano pambili natin ng gamot? Kaya hindi ako nakapagpatingin ng... Bunsod dito humingi ng tulong sa UNTV at Members Church of God International ang presidente ng Lions Club sa Tanawan City upang makapagsagawa ng medical mission sa kanilang lugar, katuwang ang kanilang grupo. Mahigit 1,000 residente ang napagserbisyuhan sa isinagawang serbisyong medikal tulad ng dental, optical, ECG, libreng gupit at legal consultation. Mahigit 500 pasyente rin na napagkalooban ng libreng gamot. Kuya Daniel at saka Brother Eli, ito po ay isang matagumpay at sana po ay huwag kayong magsawa na tumulong. Kaisa po ninyo ang Tanawan City Lions Club na lagi pong ninyong ginagabayan. Nagpapasalamat naman ang mga natulungan sa isinagawang medical mission, lalo na ang mga may hirap nating mga kababayan. Maraming salamat po talaga sa tulong nilang ito, sa medical nilang to. Salamat po. Umaasa ang ating mga kababayan sa Tanawan, Batangas na muling bibisita sa kanilang lugar ang grupo ng UNTV upang makapaghatid sa kanilang muli ng medical mission. Sherwin Kulubong para sa Serbisyong Kasangbahay. Nagpapasalamat naman ang Philippine Blood Center sa patuloy na pagsuporta ng Members Church of God International sa kanilang mga proyekto tulad ng pagsasagawa ng regular bloodletting activity. Narito ang hataw na balita ni Jude Soriao. 300 bag ng dugo kada araw ang isinusupply ng Philippine Blood Center sa Kalakhang, Maynila pa lamang. So kailangan po araw-araw din po kami magkaroon ng bloodletting para po ma-sustain yung ganong demand ng mga tao sa Maynila lang. Hindi pa po sa ating mga karatig lalawigan dito sa Luzon. Dahil dito, malaking tulong ang mga organisasyon na voluntaryong nagsasagawa ng mass blood donation. Katuwang ng Philippine Blood Center ang Members Church of God International sa pagsasagawa ng regular na bloodletting activity. Sa compound pa lamang ng Andating Daan Convention Center sa Apali, Pampanga, halos 100 bag na dugo na kada 3 buwan ang nakukuha ng blood center mula sa mga blood donor na miyembro ng MCGI. Bukod pa rito ang daang-daang blood bags na mula naman sa mga local chapter ng MCGI sa iba't ibang panig ng bansa. Kabilang sa mga regular na nabibigyan ng dugo sa tulong ng MCGI ay ang tatay ni Leo na 3 taon nang dinadialysis. Kaya naman alam niya kung gaano kahirap ang paghahanap ng blood donor at pagre-request ng dugo sa iba't ibang ahensya. Yung kumukuha po kami ng dugo dito, mahirap talaga yung nagdadialysis sa pamilya. At nararamdaman po namin yung nangangailangan ng dugo, parang nire-replace mo lang yung sarili mo sa kanila. Yung gaano kahirap maghanap ng dugo talaga para umaba yung buhay ng isang pasyente. At bilang pasalamat sa natatanggap niyang tulong, mula sa Porac ay nagtungo siya ng bayan ng Apalit upang siya naman ang mag-donate ng dugo sa iba pang nangangailangan. Nakikinabang kami sa kanila o kami magbigay ng dugo para may makinabang naman sa ibang... Ang pagkasagawa ng bloodletting activity ay isa lamang sa mga advokasya ng grupo sa pangunguna ni Brother Eli Soriano at Kuya Daniel Rason na mga tulong sa kapwa na nangangailangan. Ay lubos po ang pasasalamat sa aming mga partner agencies, mga kaakibat na mga ahensya kagaya po ng dito sa ating ang Dating Daan. Jun Suriao para sa Serbisyong Kasangbahay.
Para naman po sa mga mahihilig sa photography, naglabas ng bago at most advanced na mirrorless camera ang Fujifilm. Alamin natin ang mga feature nito mula sa ulat ni Brian Evangelista. Nandito kami ngayon sa Camera House kasi ito ay one-stop shop para sa mga creative minds na photographers at videographers para makuha nyo ang mga latest cameras tulad ng X-T2. Tumatak sa global market ang Fujifilm bilang pioneer ng Japan sa photographic film mula pa noong 1934. Taglay ng kumpanya ang flexible attitude of innovation upang patuloy na makapag-develop ng mga bagong pamamaraan upang matugunan ang tunay na pangailangan ng global customers. Also, one of the important points for Fujifilm is close communication with customer. So in terms of a new product development, we are always listening to the customer's voice. And for this new product, this is the result of the listening to the customer's voice. Kaya naman naglabas ang Fujifilm ng pinakamoderno at most advanced mirrorless camera, ang X-T2, na mas madaling gamitin at magaan dalhin. This is a 24 megapixel. I think this is a maximum megapixel based on an APS-C size sensor. And the second is frame per second. With this booster, we can provide 11 frames per second. This is one of the fastest. And also, last one is 4K video quality. Kahit medyo madilim, kaya nitong maglabas ng pinaka-natural at detalyadong kuha ng litrato dahil sa ISO nito na umaabot ng 12,800. Mabibili ang top-of-the-line camera ng Fujifilm sa sangay ng camera house sa buong bansa na handang magbigay ng magandang serbisyo sa kanilang mga kliyente. Our passion is serving the customer because we love customers. We like to help them choose the camera that best suit their needs, including budget. So we are offering 24 months, 0%. So it's easy to pay. Tuwing Webes, nagsasagawa ang Camera House ng libreng workshop seminar mula alas 6 hanggang alas 9 ng gabi upang maturuan at magabayan ang sinumang nahihilig sa fotografiya. Brian Evangelista, UNTV News and Rescue, Taguig. Para sa iba pang humahataw na balita, bumisita lamang po sa aming website ang untvweb.com. At yan po mga ataw na balita ngayong araw na Martes, September 20, 2016. Susunod na ang programang Bawal ang Pikon. Get it straight with Daniel Razon.